Breaking news, Supreme Court upholds ruling junking impeachments versus BP Sara. Pinagtibay ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na nagdeklara ng articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte na labag sa konstitusyon. The Supreme Court on Ibank denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which wants to reverse the July 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, ani SC spokesperson Camille Ting. Nauna nang naglabas ng anonymous decision ang mataas na hukuman noong Hulyo 2025 na pinipigilan ang Senado ng Pilipinas na magpatuloy sa isang impeachment. Sa panahong iyon, 4 na impeachment complaint ang inihain laban kay Duterte, kung saan nakapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas ang umaksyon sa ika-4 na reklamo. Noong Agosto 2025, naghain ang Kamara ng motion for reconsideration na naglalayong ibasura ang desisyon ng Korte Suprema. Ang isang taong bar rule sa paghahain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay mag-expire sa February 6, sa gitna ng mga inaasahan na maaaring magsampa ng bagong impeachment complaint para humingi ng pagpapatalsik kay Duterte sa pwesto. Samantala, Senator Robin Padilla handa daw nga bang ibala sa water cannon? Dahil dito hinihimok ni Senator Padilla noong January 27 ang mga Pilipino na lumaban sa pagmamali umano ng mga Chino sa West Philippine Sea. Aniya, oras na po para gamitin ang water cannon at tapusin ang pagiging kawawa natin sa sarili nating karagatan. Ngunit tila ay binawi niya rin ito noong araw ng January 28 dahil sa pinaratangan siya ng mga netizens na pro-China. Ang sabi niya, kayong mga naghahanap ng gulo sa China ang tunay na pro-China. Dahil sa mga ginagawa ninyo, baka sa sobrang buwisit at pikon sa inyo ay mapilitan silang pasukin tayo. Pinagtanggol naman ng may bahay ni Robin Padilla na si Mariel Rodriguez ang mga sinabi, ang kanyang asawa at sinabi na sa susunod na botohan, sa susunod na eleksyon 2028 ay hindi na raw o never na daw natatakbo si Robin ulit sa politiko. At hindi daw umano deserved ng mga Pilipino si Robin Padilla. Walang parusang ipapataw laban kay Senator Bato de la Rosa sa kabila ng kanyang mga buwang pagliban sa trabaho, maliban na lang kung may kasong etika ang isinampa laban sa kanya. Sinabi ni Senator Ping Lacson nitong Huwebes, January 28, ang mga pahayag ni Lacson ay kasunod ng lumalaking reaksyon sa pagkawala ni de la Rosa sa Senado mula ng unang ibahagi ng November. Sa gitna ng mga ulat na ang kanya di umano'y International Criminal Court warrant ay nakalabas na. Sinabi ni Lacson na kakaunti lamang ang magagawa ng Senado hinggil sa matagal na pagliban ni De La Rosa. Dahil hindi maaaring sanksyon ng Senado ang isang miyembro ng walang reklamo sa etika na binanggit ang mga patakaran ng Kongreso. Aniya, sa kawalan ng anumang reklamong inihain sa Committee ng Etika na kamakailan lamang ay binuo, ang Pangulo ng Senado, ang pamunuan ng Senado ay walang batayan para isangson siya. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin na ito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita ng gusto mong. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin na ito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita ng gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero
sa usapin na ito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, oh, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Aba, hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawiin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, ay babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpuprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, ay palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo.
Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasing ngalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong dineport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami sa isang lugar na hindi namin dapat pag-usapan ang ginawa niya, kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbaga, diplomat na rin kami. Kami naging mahinahon sa isa't isa. Sapagkat yun dun po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay palabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan.